Sa kalagitnaan ng isang baryong napapaligiran ng madidilim na kagubatan, may isang pangalan na kinakatakutan ng mga halimaw ngunit sinasaluduhan ng mga tao. Si Robin, ang pinakamatapang na antingero at manunugis ng mga aswang. Lumaki siya sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo na isang kilalang albularyo at natuto ng mga lihim na kaalaman tungkol sa mga anting at gayuma. Pero higit sa lahat, si Robin ay may taglay na tapang na di matitinag ng kahit anong nilalang sa dilim. May kakaibang anito si Robin na laging nagbabantay sa kanya. Isang mahiwagang talisman na nagpoprotekta sa kanya laban sa masamang espiritu. Pero higit pa sa kanyang mga anting-anting, ang kanyang tapang at habag sa mga tao ang naging dahilan ng kanyang pagkilala bilang manunugis ng dilim. Sa kabila ng kanyang lakas, si Robin ay hindi naghanap ng kasikatan. Tahimik siyang namumuhay bilang isang magsasaka, ngunit kapag nagbabadya ang panganib sa kanilang baryo, siya ang unang sumusuong sa labanan. Alam niya ang takot ng kanyang mga kababaryo sa mga aswang, mga halimaw na nagtatago sa anyo ng tao sa umaga, ngunit nagiging mabangis na nilalang pagsapit ng dilim. Ang misyon ni Robin ay iisa: patayin ang mga aswang at iligtas ang mga inosenteng biktima ng kanilang kabangisan. Ngunit sa bawat tagumpay ni Robin, may lumalakas na bulong ng paghihiganti mula sa mga natitirang halimaw. Alam niyang darating ang panahon na siya mismo ang susubukin ng pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Ngayon, magsisimula ang pinakadelikadong misyon ni Robin, ang paglusob sa pugad ng mga aswang upang iligtas ang mga bihag nilang tao. Ngunit sa loob ng madilim na kagubatan, hindi lamang mga aswang ang kanyang kakaharapin, kundi pati ang kanyang sariling takot at mga lihim ng nakaraan. Noong siya'y bata pa, si Robin ay isang saksi sa pagpaslang ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang mga sigaw ng kanyang ina. Sa kanyang pagtakas, nakita niya ang mga nilalang may mahabang kuko at naglalaway na mga ngipin na kumakain ng laman ng tao. Hindi na ito mauulit, ang kanyang pangako sa sarili. Lumaki si Robin sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lolo na si Mang Apong, isang matandang albularyo. Mula sa kanya, natutunan ni Robin ang paggamit ng mga halamang gamot, agimat at anting-anting. Ngunit higit sa lahat, itinuro sa kanyang lolo ang pagsasanay sa laban, kung paano gumamit ng bulo, sibat at baril laban sa mga nilalang ng dilim. Ang isang mandirigma ay hindi natatakot sa dilim, Robin, sapagkat ang dilim ay tahanan ng mga halimaw. Kung wala kang tapang na pumasok sa dilim, paano mo sila mapapatay? Sabi ni Mang Apong. Lumipas ang mga taon at si Robin ay naging isang ganap na mandirigma. Taglay niya ang bulo ng kanyang lolo na sinasabing hinulma mula sa bakal na nabindisyonan ng mga sinaunang anito. Sa bawat patak ng dugo ng aswang na dumikit dito, lalong nagiging matalas at makapangyarihan ang armas na ito. Isang gabi, habang nagbabantay si Robin sa labas ng kanilang kubo, isang matandang babae ang dumating, humihingi ng tulong, balisa ito at umiiyak. May mga nawawala na naman sa baryo, Robin. Mga bata, kinuha sila ng mga nilalang sa kagubatan. Sabi ng matanda. Aling Magda, saan nangyari to? Tanong na Robin habang agad na kinuha ang kanyang bulo at isang maliit na anting-anting na bato na palaging nasa bulsa niya. Sa kilid ng ilog, malapit sa lumang tulay, may nakita raw silang nilalang na nagdadala ng mga hawla papunta sa kagubatan. Alam ni Robin na hindi niya pwedeng ipagpaliban ang pag-aksyon. Tumindig siya, handa sa labanan. Hindi na sila makakabalik pa. Susugurin ko sila, sabi niya nang matigas.
Habang nilalakad ni Ruby ang makitid na daan papasok sa kagubatan, ramdam niyang malamig na hangin na tila nagbabadya ng masamang pangitain. Ang mga punong kahoy ay nagmumukhang buhay sa dilim, at bawat kaluskos ay nagpapataas ng balahibo niya. Ngunit hindi siya natitinag. Maya-maya pa'y narating niyang isang lugar na tila matagal nang nilimot ng panahon. Isang abandonadong simbahan sa gitna ng kagubatan. Basag ang mga bintana at puno ng mga halaman ang paligid nito. Dito sila nagtatago, bulong ni Robin sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng simbahan. Sa loob, naririnig niya ang mahihinang iyak ng mga tao. Nagkubli siya sa dilim, pinakiramdaman ang paligid sa gitna ng simbahan. May 7 hawla na puno ng mga bata at matatanda, mga bihag ng mga aswang. Ngunit hindi lamang mga bihag ang nandoon. 3 aswang ang nakatayo sa gitna, nakadamit ng mga lumang kasuotan. Ang isa ay babaeng may mahabang buhok na parang ahas. Ang isa naman ay lalaking may matulis na mga kuko at pulang mga mata. At ang pangatlo, isang matandang lalaki na may kakaibang itim na alingasaw at sa paligid ng katawan. Ngayon na ang panahon ng pag-aani. Kakainin natin ang laman ng mga ito bago sumapit ang bagong buwan, sabi ng matandang aswang. Tumibok ang puso ni Robin ng mas mabilis. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit hindi siya aatras. Agad na nilabas ni Robin ang kanyang bulo at sinugod ang unang aswang, ang babaeng may mahabang buhok. May bisita tayo, sabi ng isang aswang. Ngumiti nang may pang-insulto. Agad niyang pinagalaw ang kanyang buhok na parang mga ahas na biglang umaba at sumugod kay Robin. Ngunit mabilis ang kilos ni Robin bago pa man makalapit ang buhok ng aswang. Naputol niya ito gamit ang matalim niyang bulo. Sumigaw sa sakit ang aswang. Hindi mo ako matatalo, tao! Sabi ng aswang habang hinahawakan ng kanyang naputol na buhok. Subukan mo, malamig na sagot ni Robin. Biglang lumitaw ang lalaking aswang na may pulang mga mata. Tumalon ito papunta kay Robin, hawak ang matutulis na kuko. Ngunit nasalag ni Robin ang atake gamit ang kanyang bulo. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang braso ng aswang na putol ito at nagwala sa sakit ang halimaw. Hindi ninyo madadala ang mga bihag na ito. Ako ang katapusan ng lahi ninyo, sabi ni Robin. Natira ang pinakamatandang aswang. Tumayo ito sa gitna ng simbahan, nagmamasid kay Robin. Matagal na kitang inaabangan, Robin. Ikaw ang naging dahilan ng pagkawasak ng marami sa amin. Ngayon, ako ang magtatapos sa iyo, sabi ng matandang aswang. Lumapit ang matandang aswang at biglang naglaho ang anyo nito. Sa halip, naging itim na usok ito na biglang pumalibot kay Robin. Pakiramdam ni Robin ay sinasakal siya ng usok. Nagsimulang mawalan siya ng lakas, ngunit naalala niya ang kanyang anting-anting na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Agad niyang hinugot ito mula sa kanyang bulsa at itinaas sa ere. Naway protektahan ako ng mga anito laban sa kasamaan, sigaw na Robin. Biglang kumislap ang anting-anting at nagliwanag ito ng matindi. Ang itim na usok ay nawala at bumalik sa anyong matandang aswang. Ngunit ngayon, nanghihina na ito. Sa isang mabilis na galaw, sinugod ni Robin ang matanda at itinaga ito sa liig gamit ang kanyang bulo. Naputol ang ulo ng aswang at bumagsak ang katawan nito sa sahig. Matapos mapatay ang mga aswang, lumapit si Robin sa mga hawla at binuksan ang mga ito. Isa-isa niyang pinalaya ang mga bihag. Ligtas na kayo. Wala nang makakasakit sa inyo, sabi ni Robin na nanginginig ang mga bata at matatanda. Habang naglalakad papalabas ng simbahan, nilingon na Robin ang lugar. Alam niyang ito lamang ang simulan ng kanyang laban.
Marami pang pugad ng mga aswang ang buong baryo at alam niyang darating ang panahon na mas malalakas na nilalang ang haharap sa kanya. Ngunit handa siya. Hanggat ako'y nabubuhay, walang nilalang ng dilim ang makakaligtas. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papalayo sa kagubatan. Sa liblib na bahagi ng kagubatan, may isang lugar na tinatawag na pugad ng kadiliman. Isang lumang kuweba na naging tagpuan ng iba't pang nilalang ng gabi. Dito nagtitipon ng mga aswang, tikbalang, tiktik at iba pang halimaw upang magplano ng kanilang mga paghihiganti laban sa mga tao. Ngunit sa gabing iyon, nagtipon sila para sa isang layunin, pag-usapan ang banta ni Robin, ang manunugis ng dilim. Sa gitna ng kuweba, nakaupo sa isang mataas na bato ang pinuno ng mga halimaw, isang matandang tikbalang na tinatawag na Haring Asgol. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang pinapakinggan ang ulat ng isa sa kanyang mga tiktik. Panginoon, nawasak ang lumang simbahan. Pinatay ni Robin ang 3 pinuno natin. Pinalaya niya ang mga bihag, sabi ng tiktik na may pakpak na paniki. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kuweba, napuno ng tensyon ang paligid hanggang sa marinig ang nakakatakot na tinig ni Haring Asgol. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Si Robin ay naging sumpa sa ating lahi. Kung hahayaan natin siyang mabuhay, tuluyan niyang wawasakin ang ating kaharian, sabi ng tikbalang na may malakabayo ang ulo. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan ang isa pang halimaw. Isang babaeng tiktik na may mahabang kuko at matalim na mga ngipin. Siya si Dama Liuliwa, isang makapangyarihang manggagaway na kilala sa kanyang kakayahang magpahirap ng kalooban ng tao. Hindi natin siya kayang labanan ng paisa-isa. Ngunit kung pagsasama-samahin natin ang ating mga lakas, maaari nating iligaw ang kanyang isipan at sirain ang kanyang kaluluwa bago pa niya tayo tuluyang mapuksa, sabi ni Dama Liuliwa. Paano natin gagawin iyan? Tanong ng isang kapre na nakaupo sa gilid ng kuweba. Ngumiti si Dama Liuliwa. Alam ko kung paano. Saktan natin ang mga mahal niya. Pilitin natin siyang sumuko bago pa siya makalapit sa ating pugad. Samantala, sa baryo ni Robin, nagbalik na ang katahimikan matapos niyang puksay ng mga aswang sa lumang simbahan. Ngunit alam niya pansamantala lamang ito. Nakatayo sa labas ng kanyang kubo pinagmamasdan ang madilim na kagubatan. Biglang dumating ang kanyang kaibigang si Berto, isang mangingisda na madalas niyang kasamang mga aso. Hingal na hingal si Berto at may dala siyang masamang balita. Robin, may mga nangyari sa kabilang baryo. May mga nakita raw na halimaw sa may ilog at may mga nawala na namang tao, sabi ni Berto. Agad na nagising ang pagiging mandirigma ni Robin. Sino ang mga nawala? Pamilya ni Aling Nida, pati mga anak niya. Pinaniniwala ang kinuha sila ng mga aswang, sagot ni Berto. Mariing pinisil ni Robin ang kanyang bulo. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaang matuloy ang balak ng mga halimaw. Hindi nagaksaya ng oras si Robin. Milang kinuha niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang bulo, anting-anting at buting may langis na mula sa dahon ng saging at mga halamang proteksyon laban sa mga halimaw. Sa pagkakataong ito, alam niyang haharapin niya ang mas malaking pwersa ng dilim. Berto, manatili ka dito. Bantayan mo ang baryo, utos niya. Hindi ba't delikado, Robin? Mag-isa ka lang, tanong ni Berto. Ngumiti si Robin, ngunit nananatiling matatag ang kanyang tinig. Mas delikado kung hahayaan kong magpatuloy ang kasamaan. Isa lang ang paraan para matapos ito. Puksain ko silang lahat. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay,
Naramdaman ni Ruben ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may sumusunod sa kanya. Lumilingon siya sa kaliwat kanan ngunit walang tao. "Alam kong naririto kayo," bulong ni Ruben. Mula sa dilim, biglang lumabas si Damaliwliwa. Napapaligiran siya ng itim na usok at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. "Ruben, ang matapang naman dirigma. Huwag kang mag-alala, hindi pa kita papatayin. Gusto kong maglaro muna tayo ng konti," sabi ng halimaw. "Hindi ako nakikipaglaro sa mga halimaw," sagot ni Ruben habang mahigpit na hawak ang kanyang bulok. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumitaw mula sa lupa ang mga kamay ng mga nalalabing kaluluwa ng mga pinatay ng mga aswang. Hinahawakan nila si Ruben sa kanyang mga paa, pilit siyang pinipigilan sa kanyang paglalakad. "Alam mo ba kung sino ang mga ito? Sila ang mga taong hindi mo nailigtas, mga biktima ng iyong kabiguan," sabi ni Damaliwliwa. Nakaramdam ng sakit si Ruben sa puso niya habang nakikita ang mga multo ng mga inosenteng tao. Ngunit hindi siya nagpatinag. "Huwag niyo akong subukan," bulong niya sa sarili. Itinaas niya ang kanyang anting-anting at biglang kumislap ang liwanag nito. Nagsimulang maglaho ang mga kamay na kumakapit sa kanya at si Damaliwliwa ay napatras. "Hindi niyo ako kayang pasukuin. Ako'y anak ng liwanag at wala sa inyo ang makakapigil sa akin," sabi ni Ruben. Malalim na ang gabi. Nang makarating si Ruben sa pugad ng kadiliman, sa harap niya ay ang malaking kuweba, natatakpan ng mga baging at matitinik na halaman. Sa loob nito, naririnig niyang may hinang halakhak at mga bulong ng mga halimaw na tila nagdiriwang bago ang kanilang susunod na pag-atake. Muli niyang hinawakan ng kanyang anting-anting. Pinisil ito ng mahigpit habang bulong ang isang dasal para sa proteksyon. "Sa ngalan ng mga anito ng liwanag, gabayan niyo ako sa dilim," bulong ni Ruben. Pumasok siya sa kuweba ng walang takot. Ngunit habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang malamig na hangin ay naging mabaho at ang mga dingding ng kuweba ay tila nagbabaga sa bawat takbak niya. Sa gitna ng kuweba, nakita ni Ruben ang isang malaking hawla na puno ng mga kaluluwang bihag ng mga halimaw. Mga kaluluwang wala ng anyo ng tao, itim na anino na pilit sumisigaw ng tulong. "Ruben, tulungan mo kami. Iligtas mo kami," bulong ng isa sa mga kaluluwa. Puno ng galit ang puso ni Ruben. Lumapit siya sa hawla at hinawakan ang bakal na rihas, pero nang humawak siya, biglang nagliyab ang hawla at napatras siya. "Hindi mo sila basta maliligtas," isang malamig na tinig nagmumula sa likuran niya. Paglingon ni Ruben, naroon si Harong Asgul, ang pinuno ng mga halimaw. Nakatayo sa gitna ng kuweba, mataas ang tikbalang, may buhok na parang nasusunog, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. "Matagal na kitang inaabangan, Ruben. Ikaw ang dahilan ng pagkapuksa ng marami sa amin. Pero ngayon, narito ka na. Harapin mo ang iyong kapalaran," sabi ni Haring Asgul. Naglakad si Haring Asgul papalapit kay Ruben. Ang kanyang bawat takbang ay gumagawa ng malalim na tunog sa bato. "Bakit mo kami pinipigilan, Ruben? Ang mga tao ay may hina at pabaya. Bakit mo sila pinoprotektahan?" tanong ng tikbalang. "Dahil sila'y walang kalaban-laban at ako ang sagot sa kanilang mga panalangin. Hindi ako titigil hanggang hindi ko kayo napupuksa," sagot ni Ruben. Ngumiti si Haring Asgul. "Matapang ka nga, pero hindi mo alam ang lahat." Bigla niyang itinaas ang kamay at sa harap ni Ruben ay lumitaw ang isang pangitain ng kanyang nakaraan. Ang gabing pinaslang ng mga aswang ang kanyang pamilya. Nakita niyang sarili niyang bata pa
nagtatago sa dilim habang pinapatay ng mga halimaw ang kanyang mga magulang. Iyan ang alaala na nagtulak sa iyo para maging mandirigma. Pero alam mo bang kung sino ang nag-utos ng pagpatay sa kanila? Sabi ni Haring Asgul. Napakunot ang noo ni Robin. Hindi mo alam? Hindi ba? Ako ang nag-utos noon. Ako ang dahilan kung bakit naulila ka. Sumiklab ang galit sa puso ni Robin. Ikaw ang may kagawan nito. Ikaw ang papatayin ko ngayon. Walang pag-aalinlangan. Sinugod ni Robin si Haring Asgul. Mabilis ang kanyang galaw at ang kanyang bulo ay kumikislap sa dilim. Ngunit bago pa niya mataga ang tikbalang, biglang naglaho si Haring Asgul at naging itim na usok. Hindi mo ako basta-basta matatalo. Ako'y bahagi ng kadiliman. Hindi mo ako pwedeng patayin. Pulong nagtikbalang mula sa hangin. Muling nagpakita si Haring Asgul sa likod ni Robin at mabilis siyang sinuntok sa dibdib. Tumilapon si Robin, sumalpok sa dingding ng kuweba. Ngunit sa kabila ng sakit, tumayo si Robin. Huwag mo akong subukang takutin, halimaw, dahil ang tapang ko ay hindi galing sa anting-anting. Galing ito sa kagustuhan kong wakasin ang kasamaan. Itinaas ni Robin ang kanyang anting-anting at nagsimulang magdasal. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nagliwanag ang kanyang paligid. Ang anting-anting ay kumislap na napakaliwanag, na parang araw sa gitna ng dilim ng kuweba. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang kadiliman, sigaw ni Robin. Napatras si Haring Asgul. Natamaan ng liwanag mula sa anting-anting. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab at ang kanyang anino ay unti-unting nawawala. Hindi mo ako matatalo, sigaw ng tikbalang habang sinusubukang labanan ng liwanag. Ngunit walang makakapigil sa kapangyarihan ng liwanag. Sa uling pagkakataon, sinugod ni Robin si Haring Asgul at itinaga sa kanyang bulo sa puso ng tikbalang. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa kuweba habang naglaho ang tikbalang sa alab ng apoy. Matapos mapatay si Haring Asgul, nagbukas ang malaking hawla sa gitna ng kuweba. Ang mga kaluluwang bihag ay unti-unting nagkaroon ng anyo ng tao at naglakad papalabas ng hawla. Salamat, Robin, bulong ng mga kaluluwa habang naglalaho sila patungo sa liwanag. Habang lumalabas si Robin mula sa kuweba, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, si Aling Nida, ang nawawalang ina ng mga batang bihag. Salamat sa iyo, anak. Binigay mo sa amin ang kalayaan, sabi ni Aling Nida. Ngumiti si Robin. Wala nang makakasakit sa inyo. Ang pugad ng kadiliman ay wala na. Pagamat natalo ni Robin si Haring Asgul at napalaya ang mga kaluluwang bihag, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang kadiliman ay mas may malalim na ugat na kumakalot sa bawat sulok ng kagubatan. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. May mga halong takot at pag-asa ang kanilang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, dumating ang isang matandang lalaki na may dalang babala. Siya si Mang Ilyas, isang albularyo mula sa kabilang baryo na kilala sa kanyang mga mahihiwagang kaalaman tungkol sa mga nilalak ng dilim. Robin, alam kong matapang ka, pero ang pagpatay mo sa Haring Asgul ay magdadala ng mas malaking panganib, sabi ni Mang Ilyas. Nagulat si Robin. Paano nangyari iyon? Napuksa ko na siya. Dapat tapos na ang lahat. Ngumiti ng mapait si Mang Ilyas. Ang kamatayan ng isang pinuno ng mga halimaw ay nagdudulot ng isang ritual ng paghihigante. At kapag naganap iyon, muling magbabangon ang mga pinakamatatandang halimaw sa kasaysayan. Mga nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Anong mga nilalang? Tanong ni Robin, nakikiramdam ng masamang balita.
Narinig mo na ba ang tungkol sa Mandorogo, Sigbin at Bungisngis? Sila ang mga halimaw na tinatago ng lupa. At ngayon, dahil sa pagkawala ni Haring Asgol, malaya na silang maglakbay muli sa mundo. Nagdesisyon si Rubin na hindi magpabaya. Alam niyang dapat siyang maganda bago dumating ang mas makapangyarihang mga halimaw. Paano ko sila mapupuksa, Mang Ilyas? Tanong niya. May isang paraan. Kailangan mong makuha ang batong dilim, isang misteryosong anting-anting na kayang magbigay ng walang hanggang proteksyon. Ngunit ito'y nakatago sa ilalim ng isang lugar na tinatawag na puno ng kamatayan. Napakunot ang noo ni Rubin. Nasaan ang puno ng kamatayan? Sa bundok ng itim na hangin, sa pinakailalim ng kagubatan. Ngunit mag-ingat ka. Ang bundok na iyon ay binabantayan ng isang matandang tikbalang na mas malakas pa kay Haring Asgol. Sa Isikalakban, isang halimaw na may kakayahang alinlangin ang mga tao at ilagaw ang kanilang landas. Kinabukasan, nagsimula ang paglalakbay ni Rubin patungo sa bundok ng itim na hangin. Dala niya ang kanyang bulo, anting-anting at mga dasal na itinuro ng kanyang lolo. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang misyon, ngunit buwang loob niya tapusin ito. Habang naglalakad sa kagubatan, napansin niyang unti-unti nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay tila nagmamasid sa kanya, at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng mga kaluluwang ligaw. Mali ang pinagawa mo. Hindi mo sila matatalo. Bulong ng hangin. Ngunit binaliwala ni Rubin ang mga bulong. Alam niyang bahagi ito ng mga pangil ng kadiliman, mga ilusyon upang iligaw sa kanyang layunin. Pagdating niya sa paanan ng bundok ng itim na hangin, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na nakasuot ng sira-sirang damit. May hawak itong baston at naglalakad ng mabagal. Hindi mo dapat ituloy ang pag-akit, Rubin. Delikado ang daan. Hindi mo na makakamtan ang buhay na gusto mong kapag tumapak ka sa bundok na ito, sabi ng matanda. Napansin ni Rubin ang kakaiba ang anyo ng matanda. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang kanyang anyo ay nagbabago-bago. Kalakban? Alam kong ikaw yan. Malamig na sambit ni Rubin. Tumawa ang tikbalang. Unti-unting bumalik sa tunay nitong anyo. Muli niyang isinuot ang anyo ng isang malaking nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo, na may matatalas na kuko at maitim na balahibo. Matagal kitang inaabangan, Rubin. Hindi ka makakadaan dito ng buhay. Itinaas ni Rubin ang kanyang bulo. Hindi ako natatakot sa iyo. Napuksa ko na si Haring Asgol. Ikaw na ang susunod. Tumawa si Kalakban. Hindi mo ko matatalo sa lakas. Ngunit kaya kitang iligaw sa landas. Biglang nagbago ang paligid. Napabilibutan si Rubin ng makakapal na ulap at hindi niya na makita ang kanyang dadaanan. Ang kanyang mga hakbang ay nagdulot ng ikot sa buong mundo at narinig niya ang mga boses ng kanyang mga magulang. Rubin? Rubin? Napahinto siya. Ngunit agad niyang naalala ang kanyang anting-anting at tinawakan ito ng mahigpit. Hindi niyo ako maliligaw dahil alam ko ang aking layunin. Sigaw niya. Nagkislap ang anting-anting at nagliwanag ang paligid. Unti-unting nawala ang ulap at bumalik sa anyo si Kalakban. Sa pagkakataong ito, sinugod ni Rubin ang tikbalang, isang malakas na tagang pumapatama sa balikat ni Kalakban. Dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Ngunit bago niya maibigay ang huling tagang, biglang naglaho si Kalakban sa hangin, nagbabanta ng pagbabalik. Sa wakas, narating ni Rubin ang puno ng kamatayan. Ang puno ay mataas at tuyo at ang mga ugat nito ay tila gumagapang sa lupa. Hinahanap ang kaluluwa ng sino mang malapit. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang batong dilim, ang sagradong anting-anting na kayang magbigay ng proteksyon laban sa lahat ng halimaw. Lumuhod si Rubin at kinuha ang bato. Ngayon,
Handa na akong harapin ang pinakamalakas na nilalang ng dilim. Bulong niya sa sarili. Sa pagbabalik ni Robin mula sa bundok ng itim na hangin, dala ang batong dilim, alam niyang magiging mas matindi ang susunod niyang haharapin. Nasa panganib ang buong baryo dahil sa muling paglitaw ng mga halimaw na matagal nang naitago ng panahon. Habang papalapit siya sa baryo, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala ni isang tao sa lansangan. Maging ang mga hayop ay nagkukubli sa takot. Sa gitna ng baryo, nakita niya si Mang Ilyas, nakatayo sa plaza. Mabuti at bumalik ka na, Robin. Ngunit may masamang balita akong dala, sabi ng albularyo. Inakay ni Mang Ilyas si Robin sa gitna ng plaza kung saan naroon ang bangkay ng isang babae. Siya si Aling Nida, ang inang iniligtas ni Robin mula sa mga aswang sa pugad ng kadiliman. Ngunit ngayon, nakahandusay na ito, patay at wala ng dugo sa katawan. Mandorogo, siya ang may kagagawan nito, bulong ni Mang Ilyas habang tumingin sa bangkay. Napatitig si Robin sa katawan ng babae at muling bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Ang kanyang ina na pinaslang ng mga aswang na iniwang tuyot at walang buhay. Anong klaseng halimaw ang Mandorogo? Tanong ni Robin. Ito ay isang anyo ng aswang na may pakpak na parang paniki at matulis na dila na ginagamit upang sipsipin ang dugo ng kanyang biktima. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang mapanlinlang na halimaw na nag-aanyong tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Robin habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang bulo. Nasa paligid lang siya. Nagkukubli bilang isa sa atin, sagot ni Mang Ilyas. Biglang nagkalat ang balita sa baryo. Ang takot ay kumalat sa mga tao habang nagtatago sila sa kanilang mga tahanan. Hindi nila alam kung sino ang kanilang mga kapitbahay ang maaaring Mandorogo. Paano ko siya matutukoy? Tanong ni Robin. Ngumiti si Mang Ilyas at kinuha ang isang basong may langis ng nyug na may dahon ng kamangyan. Gamitin mo ito. Ang langis na ito ay magpapakita ng tunay na anyo ng halimaw. Ngunit mag-ingat ka, Robin. Ang Mandorogo ay hindi basta-basta nagpapatalo. Sa gabing iyon, nagsimulang maglakad si Robin sa baryo. Dala ang langis at ang kanyang anting-anting. Sinilip niya ang bawat tahanan. Pinagmasdan ng bawat tao at sinubukang tuklasin kung sino sa kanila ang nagtatagos ng lihim. Habang naglalakad sa daan, napansin niyang may isang babae sa may ilog, si Maria, siyang dalagang kilala sa baryo bilang isang tahimik at mahiyain. Maria, tawag ni Robin. Lumapit ang babae at ngumiti ng banayan. Robin, anong ginagawa mo rito sa gabi? Hinahanap ko ang Mandorogo, diretsong sagot ni Robin. Napatingin si Maria sa kanya. Mandorogo? Hindi ba't alamat lang iyon? Ngunit habang nagsasalita si Maria, napansin na Robin na nagkikislapan ng langis sa kanyang kamay. Nagbigay ito ng liwanag na nagsasaad ng presensya ng halimaw. Maria, ikaw palang hinahanap ko, malamig na bulong ni Robin. Biglang nagbago ang anyo ni Maria. Ang kanyang balat ay nagdilim at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang malalaking pakpak na parang paniki. Matagal mo akong hinanap, Robin. Ngunit ngayon natagpuan mo na ako. Ikaw naman ang aking magiging biktima, sabi ng Mandorogo. Mabilis ang kilos ng Mandorogo. Sa isang iglap, lumipad ito papunta sa himpapawid at bumagsak sa harap ni Robin. Inilabas nito ang kanyang matulis na dila na may kakayahang sumisip ng dugo sa isang iglap. Ngunit tanda si Robin. Itinaas niya ang kanyang anting-anting at sinimulang magdasal. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang aking kadiliman, sigaw niya. Sumugod ang Mandorogo kay Robin, ngunit mabilis siyang umiwas at ginamit ang kanyang bulo upang hiwain ang pakpak ng halimaw.
Napasigaw sa sakit ang mandurugo at tumilapon pabalik sa lupa. Hindi mo ko matatalo, Robin. Ako ay parte ng dilim, at ang dilim ay hindi mo maaaring puksain. Sigaw mandurugo. Ang dilim ay nawawala kapag may liwanag, sagot ni Robin. Tinaas niya ang kanyang bulo at ang liwanag ng kanyang anting-anting ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa isang mabilis na galaw, itinaga niya ang bulo sa liig ng mandurugo. Nagpalikaw-likaw sa lupa ang halimaw bago tuluyang naglaho sa anyo ng usok. Matapos mapuksa ang mandurugo, muling bumalik si Robin sa plaza kung saan nagtipon ang mga tao. Patay na ang halimaw. Wala nang dapat ikatakot. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang misyon. May mas marami pang halimaw na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling umatake. Makalipas ang ilang araw mula nang mapuksa ni Robin ang mandurugo, muling bumalik ang takot sa baryo. May mga nawawala na namang tao, mga bata at matatanda, at ang tanging natitira sa kanilang mga tahanan ay mga bakas ng paa ng hayop na tila nagmumula sa isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Nakita ni Robin ang mga bakas sa lupa. Mahaba at pabaliktad ang mga yapak na parang paa ng kambing, ngunit mas malaki at mas mabigat. Sigbin, bulong ni Robin habang sinusuri ang mga bakas. Ang sigbin ay isang halimaw na kilala sa pagsalakay sa gabi. Sumisipsip ng dugo ng mga biktima at pinapakain ang puso ng tao sa mga supling. Ito ay may mga anyong isang malaki at baluktot na hayop na tila aso o kambing, ngunit may kakayahang maglaho at magpakita ng biglaan. Pinuntahan ni Robin si Mang Ilyas upang alamin ng higit pang impormasyon tungkol sa sigbin. Matagal nang pinaniniwalaang ang mga sigbin ay mga tagasunod ng mga matatandang halimaw, sabi ni Mang Ilyas habang naghahanda ng isang espesyal na gamot na gawa sa kamangyan at langis ng niyog. Ngunit siya ngayon, bihira na silang makita. Ngunit dahil napuksa mo si Haring Asgol, nagising silang muli. Anong kanilang kahinaan? Tanong ni Robin. Takot sila sa liwanag ng araw at sa apoy. Ngunit mag-ingat ka, Robin. Ang sigbin ay isang nilalang na mabilis at tukso. Ginagamit nito ang takot ng kanyang biktima upang mas madaling mahuli ang mga ito. Habang nag-uusap si Robin at Mang Ilyas, dumating ang isang umiiyak na babae sa kubo ng albularyo. Siya si Aling Marta na naghahanap ng kanyang anak na si Pedro. Pakisaklolo, Robin. Dinala siya ng halimaw. Nakita ko ang bakas ng paa sa aming bakuran, hikbi ni Aling Marta. Hindi nagaksaya ng oras si Robin. Kinuha niya ang kanyang bulo at anting-anting at agad na sinundan ang bakas ng mga paa ng sigbin. Naglakad si Robin sa kagubatan, sinusundan ang mga bakas ng paa. Habang papalapit siya sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, nagsimulang marinig ang mahihinang tinig ng isang bata na umiiyak. Pedro, tawag ni Robin. Ngunit biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila gumagalaw at ang mga tinig ng mga kaluluwa ay naririnig sa hangin. Robin, Robin, huminto ka na, bulong ng mga tinig. Alam niyang ito'y bahagi ng pangil ng dilim upang iligaw siya. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting at nagdasal ng tahimik. Liwanag, gabayan mo ako sa dilim. Biglang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno ang sigbin, baluktot ang kanyang katawan. May mahahabang buntot na tila latigo at ang kanyang mukha ay parang aso na may mga matutulis na ngipin. Ikaw ang sumisira sa aming plano. Ngunit hindi mo ako mapapatay, sabi ng sigbin sa malamig na tinig. Mabilis itong sumugod kay Robin, gamit ang kanyang matatalas na kuko upang sugatan siya. Ngunit mabilis si Robin. Inilabas niya ang kanyang bulo at itinaga ito sa sigbin, dahilan upang mapaatras ang halimaw. Ngunit imbis na mamatay, naglaho ang sigbin sa hangin at muling nagpakita sa likuran ni Robin. Mabilis at tuso ang sigbin, nagpapalit-palit ito ng anyo, minsan hayop,
Minsan anino, ngunit hindi nawawala ang loob ni Robin. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting at itinaas ito. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang kadiliman, sigaw niya. Naglabas ng maliwanag na liwanag ang kanyang anting-anting dahilan upang masilaw ang sigbin. Napasigaw ang halimaw. Hindi mo ko maaaring puksain. Ako ay bahagi ng dilim. Ngunit hindi nagpatinag si Robin. Inihagis niya ang langis na ibinigay ni Mang Ilyas. At nang matamaan ng sigbin, nagliyab ito ng apoy. Isang malakas na sigaw ng paghihirap ang narinig sa kagubatan bago tuluyang naglaho ang sigbin sa apoy. Pagkatapos ng laban, narinig ni Robin ang mahinang iyak ni Pedro. Nakita na ito sa likod ng isang malaking puno, nanginginig sa takot. Pedro, ligtas ka na, sabi ni Robin habang inaakay ang bata. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong sila ng umiiyak na si Aling Marta. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Maraming salamat, Robin. Hindi namin alam kung anong gagawin kung wala ka, sabi ni Aling Marta. Ngunit alam ni Robin na hindi pa tapos ang lahat. May mas malalakas pang halimaw na paparating. Isang gabi, nagmamadaling pumunta si Mang Ilyas sa kubo na Robin. Nakita sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Robin, may dumating na ulat mula sa kabilang baryo. Isang higanting halimaw ang sumalakay sa kanila. Sinira niya ang mga bahay, kinain ng mga baka at nag-iwan ng malaking takot. Nagkibit balikat si Robin. Hintayin ko siya. Kapag dumating siya, sasalubungin ko siya ng aking bulo. Hindi ito basta halimaw. Ang bungis-ngis ay hindi lang malakas. Siya ay mapanling lang at may nakakahawang halakha. Kapag narinig mo ang kanyang tawa, mawawalan ka ng katinuan at makakalimutan mo ang iyong sarili. Paano ko siya tatalunin? Huwag mong hayaang makontrol ang takot ng iyong isip. Gamitin mo ang iyong tapang at ang batong dilim. Iyon lamang makakapigil sa kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, habang iniinspeksyon ni Robin ang baryo, napansin niya ang mga nabuwal na puno sa kagubatan. Ang mga bakas ng paa at ng halimaw ay napakalaki na parang dumaan ang isang elepante. Habang sinusundan niya ang bakas, biglang narinig niya ang isang malakas at nakakatakot na halakak mula sa malayo. Ang lupa ay umuga at naramdaman ni Robin ang matinding presensya ng halimaw. Mga mahihina, wala kayong laban sa akin, sigaw ng bungis-ngis habang naglalakad papalapit sa baryo. Lumabas mula sa kagubatan ng bungis-ngis. Isa itong napakalaking halimaw na may isang mata sa gitna ng noo. May malalaking ngipin at katawan ng isang higante. Ang bawat takpang nito ay nagpapayanig sa lupa. Sino ang susunod kong kakainin? Sigaw ng bungis-ngis habang tumatawa. Lumapit si Robin, hawak ang kanyang bulot anting-anting. Ako ang hinahanap mo, halimaw. Napatingin ng bungis-ngis kay Robin at ngumiti. Ikaw ba ang pumuksa sa Mandorogo at Sigbin? Hindi mo ako mapapatay, maliit na tao. Biglang sumugod ang bungis-ngis kay Robin. Isang malakas na hampas ng kanyang kamay ang nagpaikot sa mga puno sa paligid. Ngunit mabilis na umiwas si Robin. Mas mabilis ka kaysa sa inaakala ko. Pero tingnan natin kung makaiwas ka sa aking halakha, sabi ng bungis-ngis. Muling tumawa ng malakas ang halimaw. Ang kanyang tawa ay tumagos sa isip ni Robin. Unti-unting binabalot ng takot ang kanyang utak. Napahawak si Robin sa kanyang ulo. Nagsimulang mawala sa kanyang isipan ang kanyang misyon. Parang gusto niyang tumakbo, magtago at sumuko. Ngunit biglang kumislap ang kanyang anting-anting. Nagbigay ito ng liwanag na nagpawi sa takot. Huwag mo akong mapanlin lang, halimaw. Hindi ako madaling bibigay. Muling sinugod ni Robin ang bungis-ngis. Inilabas niya ang batong dilim.
at itinaas ito sa ere. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang kadiliman. Sigaw niya. Isang maliwanag na sinag ng liwanag ang tumama sa bungisngis. Napasigaw ang halimaw at napaluhod. Hindi. Hindi mo ako matatalo. Sigaw ng bungisngis habang unti-unting nasusunog sa liwanag. Itinaas ni Robin ang kanyang bulo at sa isang malakas na tagang, pinugutan niya ng ulo ang bungisngis. Tumigil ang lupa sa pagyanig at muling nanumbalik ang katahimikan sa kagubatan. Habang pauwi si Robin, narinig niya ang isang malamig na boses mula sa hangin. Pinupuksa mo ang aking mga alagad, Robin. Ngunit hindi mo mapipigilan ang aking pagbabalik. Sabi ng boses. Napahinto si Robin at tumingin sa paligid. Nararamdaman niya ang presensya ng isang mas makapangyarihang nilalang. Alam niya ang mga halimaw na napuksa niya ay bahagi lamang ng mas malaking panganib. Ikaw ang susunod, bulong ni Robin. Pagkatapos mapuksa ni Robin ang bungisngis, bumalik siya sa baryo na dala ang balitang ligtas na muli ang mga tao. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, nararamdaman ni Robin na may mas malaking panganib na paparating. Isang halimaw na mas makapangyarihan sa lahat ng kanyang mga nakalaban. Isang gabi, nagkaroon si Robin ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malaking trono sa gitna ng kadiliman. Nakaupo roon ang isang nilalang na hindi maaninag ang muka. Ngunit ramdam niya ang pangingibabaw ng presensya nito. Hari ng kadiliman. Siya ang pinuno ng lahat ng halimaw, bulong ni Robin nang magising. Kinabukasan, nagpunta si Robin sa kubo ni Mang Ilyas upang alamin kung sino ang hari ng kadiliman. Matagal nang ipinapasa-pasa sa kwento ang tungkol sa hari ng kadiliman. Siya ang ugat ng lahat ng halimaw. Siya ang nagbigay ng buhay sa Mandorogo, Sigbin at Bungisngis, at siya ang dahilan kung bakit nananatili ang takot sa mundo. Paano ko siya mahanap? Hindi mo siya kailangang hanapin, dahil siya mismo ang hahanap sa iyo. Kinagabihan, muling nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Nagsimulang magwala ang mga hayop, sumigaw ang mga tao, at nagliyab ang ilan sa mga bahay. Lumabas si Robin dala ang kanyang bulo at nakita niya mga anino ng halimaw na naglalakad sa dilim. Isa-isa nilang tinakot ang mga tao. Robin, tulungan mo kami, sigaw ng isang magsasaka habang pinasok ng halimaw ang kanyang bahay. Agad sumugod si Robin, ngunit bawat halimaw na kanyang pinupuksang muli ay nagiging usok at muling nagbubuo sa ibang bahagi ng baryo. Hindi ito normal na mga halimaw. Sila ay nilikha mula sa kadiliman mismo, sabi ni Robin sa sarili. Habang naglalakad si Robin sa gitna ng baryo, biglang lumamig ang paligid. Napansin niya ang mga bituin sa langit ay naglaho, at sa kalagitnaan ng dilim, lumitaw ang isang figura. Ang figura ay balot ng isang itim na kapa at ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Sa kabila nito, ramdam ni Robin ang kanyang matinding presensya. Ikaw si Robin? Ikaw ang pumuksa sa aking mga alagad, sabi ng figura sa malamig na tinig. Sinong kausap ko? Tanong ni Robin habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang bulo. Ako ang hari ng kadiliman. Bakit mo dinadalang yung mga halimaw sa baryo? Hindi ka namin kailangan dito, tanong ni Robin. Ngumiti ang hari ng kadiliman. Ang mundo ay pag-aari ng dilim. Ang mga tao ay may hina, takot, at madali kong makokontrol. Lumapit siya kay Robin, ngunit ikaw lang ang naiiba. Ikaw lang ang hindi nagpapadala sa takot. Kaya ikaw ang balakid sa aking plano. Mamamatay ka sa aking mga kamay, sabi ni Robin. Tumawa ang hari ng kadiliman. Hindi mo ako matatalo sa liwanag ng iyong bulo at anting-anting.
Habang nagsisimula ng maglakad papalapit ang hari ng kadiliman kay Robin, naramdaman ni Robin ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang batong dilim na kanyang dala ay nagsimulang kumislap ng liwanag. Biglang sumiklab ang bato sa kanyang kamay at mula rito ay lumabas ang isang matinding liwanag na nagtataboy sa dilim. "Anong ginagawa mo?" tanong ng hari ng kadiliman, bahagyang napatras. "Ito ang liwanag na nagwawakas sa iyong kasamaan," sagot ni Robin. Itinaas ni Robin ang batong dilim. Ang buong baryo ay naliwanagan at ang mga halimaw na naglalakad sa dilim ay nagsimulang maglaho. "Hindi ito matatapos ng liwanag lang, Robin. May mas matindi pa akong kapangyarihan na hindi mo alam," sigaw ng hari ng kadiliman. Ngunit si Robin ay handa na. Ito na ang simula ng huling labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Lumabo ang hangin. Ang buong baryo ay tila nilamon ng kadiliman na bumalot sa paligid ni Robin at ng hari ng kadiliman. Nagmistulang arena ng pagkawasak ang lugar at wala nang naririnig kundi ang malamig na hangin at ang mga yabag ng halimaw na nakaharap ni Robin. Magsisimula na ang katapusan ng liwanag. Ang mundo ay nababalot na ng takot at kasakiman, kaya't ako ang maghahari sa lahat, bulong ng hari ng kadiliman. Ngunit si Robin ay hindi natinag. Habang may natitirang isang taong lumalaban, hindi ka magtatagumpay. Biglang sumugod ang hari ng kadiliman, naglaho ito sa usok at muling lumitaw sa likuran ni Robin. Isang matalim na anino ang ginamit nitong sandata at tinihampas kay Robin. Agad na umiwas si Robin at itinaas ang kanyang bulo. Mabilis niyang inatake ang hari, ngunit tumagos ang kanyang bulo sa katawan nito na parang hangin. "Hindi mo ko matatagusan ng iyong sandata. Ako ang likha ng tao at kasamaan ng puso ng tao," sabi ng hari ng kadiliman habang tumatawa. Napansin ni Robin na nagsisimulang humina ang liwanag ng kanyang anting-anting. Ang kadiliman sa paligid ay tila kumakain sa kapangyarihan nito. "Paano kita matatalo kung hindi ka maaaring saktan ng sandata?" bulong ni Robin sa sarili. Ngunit narinig ng hari ang kadiliman ng kanyang pagdududa. "Tama ka, Robin. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang bahagi ng bawat tao." Sa kabila ng kawalang pag-asa, isang malamig ngunit maaliwalas na tinig ang narinig ni Robin mula sa kanyang isipan. "Robin, huwag kang magpadala sa takot. Ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa anting-anting o sa bolo. Nagmumula ito sa iyong tapang at malasakit sa iba." Napagtanto ni Robin ang tunay na lihim ng kanyang tagumpay. Hindi ang kanyang mga anting-anting o sandata ang kanyang kalakasan, kundi ang kanyang puso at paniniwala sa liwanag. Tumayo ng matuwid si Robin at tumingin sa hari ng kadiliman. Ang kasamaan ay hindi mananalo sa mga taong may pag-asa. At habang ako'y humihinga, ang liwanag ay magpapatuloy. Biglang nagsimulang kumislap ang batong dilim sa kanyang kamay. Sa bawat tibok ng kanyang puso, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula rito na naglaho sa dilim at tumagos sa katawan ng hari ng kadiliman. "Hindi ito maaari," sigaw ng hari ng kadiliman habang napapaatras. "Paanong napuksa mo ang aking kadiliman?" Hinawakan ni Robin ang kanyang bulo at muling itinaas ang batong dilim. "Dahil ang kasamaan ay walang puwang sa pusong may tapang at pagmamahal." Isang matinding liwanag ang bumalot sa buong baryo. Sa isang malakas na hampas ng bulo, nawasak ang hari ng kadiliman at ang kanyang mga anino ay naglaho sa hangin. Muli, nang bumalik ang liwanag sa baryo, nagising ang mga tao mula sa kanilang takot at nagsimulang magdiwang ang lahat. Ngunit si Robin ay tahimik na nakatayo sa gitna ng lahat ng ito. Lumapit si Mang Ilyas at tumango sa kanya. "Natupad mo ang iyong misyon, Robin. Napalaya mo kami mula sa kasamaan." Ngunit alam ni Robin na ang laban ay hindi pa tapos. Kahit napuksa niya ang hari ng kadiliman, mananatili ang kasamaan sa puso ng mga tao.
Ang mahalaga ay patuloy silang lalaban sa dilim at habang buhay pa siya, mananatili siyang tagapagtanggol ng liwanag. Sa mga sumunod na taon, naging alamat si Robin sa kanilang lugar. Kilala siya bilang mga manunugis ng kadiliman na isang mandirigmang hindi natatakot sa anumang halimaw at handang isakripisyo ang kanyang buhay upang protektahan ang mga inosente. Ngunit para kay Robin, hindi siya bayani. Siya isang lalaking may tapang, pananampalataya at isang pangako. Ang liwanag ay magwawagi laban sa dilim. Wakas. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa kwentong ito. Sa bawat kabanata, ating nararanasan ang takot, tapang at walang katapusang laban ng liwanag at dilim. Sa mga nunood na tumangkilik at nagbigay ng kanilang oras upang maranasan ang kwento ni Robin, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat. Ang inyong suporta ay nagbigay lakas at inspirasyon upang magsulat ng isang kwento na puno ng mahika at aral. Maging matatag sa bawat hamon at patuloy na magtiwala sa liwanag na nagmumula sa ating mga puso. Hanggang sa muli, salamat at naway patuloy kayong magsanib persa sa laban ng kabutihan laban sa kasamaan. Maraming salamat po.